pambawi kung paano ang sama-sama mo dun sa TV series. Pero dito, syempre pare ka, ikaw, napakabait mo, di ba? Kita mo? Hello, okay na. So, salamat. To be honest, totoo naman talaga pambawi din to talaga din sa mga hindi nakakilala sa akin personally. Pero masabi ko din pambawi din sa mismong life ko ngayon kasi 2 years na rin ako nasa BQ, sa Batang Quiapo. Talagang ma-imbibe mo talaga yung character. Kaya nung dumating tong Inday Name, na-balance din yung paano ko tumanaw din sa buhay ulit. At totoo, kasi syempre pag gumawa ka ng character, minsan ididiin mo talaga sa pinakaloob mo at ika-character mo talaga sa buhay mo. Kaya nakatulong dito sa akin na mabalance kung ano meron na nararamdaman ko. Minsan, pagka syempre sa bilang David sa Batang Quiapo, mabigat talaga. Ito, ibang bigat to, about faith, about God naman to. Kaya ang sarap sa feeling na merong gitong project for me. Yeah. Actually, interesado kami malaman, nahirapan ka doon sa transition. Kasi you're doing Batang Quiapo at the same time na ginagawa mo to, di ba? Ng Inday Name, nahirapan ka sa dalawa? Yes po. Mentally, lahat, physically, kahit nga spiritually din po, sa totoo lang, ang hirap. Kasi ibang tao, the same time, totoong tao, si Father Rowe. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay, hindi lang sa eksena, kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din tulong ng Great Star sila, si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon, tsaka ni Direk Romel, na mapagandaan to. Pumunta pa kami dito mismo, nagkaroon ako ng parang, tinuruan ako paano mag-misa, paano maging isang Father Rowell, paano isang maging misyonaryo na pare. Na isa sa pinaka-natandaan ko na bababa ka sa pagkatao mo. Kasi kami, as an actor, syempre, tuwating ko sa point na artista kami, na feel namin, kilala kami na lahat. Kaya nga po pinag-walis ako doon sa ginagawa sa akin. Parang feel ko na sa baba ka, wala ka dapat ikayabang, i-pride. Yun yung mga ganong bagay nakatulong sa akin sa pelikula kasi bilang pare, alam natin ang pagiging pare napaka-solemn. And hindi siya basta-bastang nakakagawian ko. Kaya mahirap po talaga. Yeah. Pero yun, excited na kami for March 5 kasi sa trailer pa lang kitang-kita namin na very Father Rowell ka and hindi si David ng Batang Quiapo. So, dyan pa lang congratulations. Pero eto, syempre, si JC De Vera, JC, ikaw yung head ng Rebel Group, tama ba? Yes. Ang character ko dito si Gaddafi John Jalani. Yeah, okay. Yes. Yan, kitang-kita, talagang, knowing you naman from the very start naman, magaling kang actor talaga. Pero eto, ang maganda, hindi ka hesitant to accept yung mga ganitong klaseng role. Siyempre, kontrabida ka dito, lalabas, di ba? Pero, ikaw, every role yata for you is talagang challenging, di ba? Hindi ka basta tumatanggi dahil kung hindi ka yung bida, di ba? Pero yun, paano mo inatake yung role mo as the Rebel Group leader? First of all, gusto kong syempre magpasalamat kay Direk Cesar, kay Direk Rocket for this wonderful opportunity. It's not all the time naman kasi na I get to play these kinds of roles, di ba? Siyempre nasa mainstream ako. For the longest time, I've been doing yung mga series sa TV. And tama ka, Tito Jun, hindi ako nakakakuha talaga ng mga kontrabida roles. So this time, it's a very, very nice opportunity for me to play yung ganitong klaseng role. It can add up dun sa resume ko sa aking career na alam mo yun, once nakagawa ko ng ganitong character. Yes, mahirap. Yes, it was challenging. Pero in-embrace ko yun fully. And knowing naman na, alam mo yun, kasi as an actor naman, nararamdaman namin once na nabasa namin yung script, if
kukunin namin to o tatanggapin namin tong ganitong klaseng character. And nung unang pinresent pa lang naman sa akin, hindi ako nagdalawang isip talaga. I really wanted to do the role. And ako pa mismo yung nag-follow up sa kanila na ano na ng status nito. Kasi gusto ko talaga siya gawin. And on top of that, yun nga, gusto kong makatrabaho rin si Makoy at si Kuya Mon. And first time ko makatrabaho si Direk Cesar and si Direk Rocket. And masarap talaga makatrabaho yung mga first time kasi nakakadagdag ng ng excitement and ng bagong flavor sa pagganap mo ng character. Pero syempre, we would like to congratulate you, no? Kasi isa ka sa mga prime actors na hindi takot tumanggap ng kontrabida role. Yan. So, congratulations sa inyong lahat kasi limited to 2 questions. Gusto ko sanang tanungin yung iba. Baka magtampo sila, pero baka putulan ako ng mic. Thank you very much, Sir June Lalin from Abante. So we will now be entertaining a question from our representative, a reporter from ABS-CBN. We have Ana Cerezo. Question ko lang kay Makoy or any other cast member, since working on this film, has it in any way changed kahit papano your faith or your relation? Ay, sorry, lapit na lang po. Sana, sorry po, di po kita marinig. Sorry po. Ayan. Thank you. Hi again. For Makoy or any cast member, pero syempre ikaw yung si Father Gallardo. Has this film, working on this film, the story, getting to know the story, I'm sure, has it in any way influenced or changed how you see your faith or your relationship with, God? Of course po. Yung faith na bago ko gawin yung pelikulang ito, mas lumawak. Sabi ko nga din sa isang interview, yung faith na naramdaman ko ngayon, yung dating ako din na hindi pa ako nag-artista, na yung bata kasi ako, nagsisimba ako para lang makapasa sa school, na magkaroon lang ng simpleng gusto ko lang sa laruan. Yun yung mga bagay na napaka-genuine sa akin. At ngayon nararamdaman ko ulit, pero sa ibang paraan na mayroong isang taong na akong ginagampanan. Kaya ngayon sabi ko, nakala ko sobrang faithful ko na pala sa person. Pero nung naranasan ko at nakita ko kung ano dinanas si Father Roel, grabe. Meron pa palang isang tao na willing sacrifice yung sarili niya. Hindi lang para lang sa sarili niya. Kaya niyang i-sacrifice, kaya niya i-sacrifice sarili niya para sa ibang tao, para kay God. Yun lang, mas tumibay, mas lumawa, at mas natutunan kung paano maging isang Katoliko para sa akin. Thank you. Anyone want to add? Any more from the cast? Has this film changed your belief or influenced your belief in any way? Let's go with... Okay, Ma'am Aya. Miss Aya, has this film changed your belief in any way? Yes. What's your name again? Sorry. Ana. Anna, thank you for that question. Actually, while doing this film, gusto ko yung nominate talaga ako. Pinag-uusapan namin yun while filming this project. It was a spiritual battle, portraying this role. Kasi kung aalalahanin natin, totoong nangyari ito, hindi lang siya fiction. It was a spiritual battle because kung iisipin mo, how can a good God allow these things to happen? How can a good God allow injustices to happen? Pero nung sinunod namin yung huling eksena, ay baka ma-spoil. Pero napakita namang may... Are you guys ready for this film? Ay, okay. When we shot the last scene, nasagot ng Panginoon yung tanong ko. Kasi mga ilang buwan din namin to shoot eh. Alam to ni Direk Rocket din na pati yung Aya, kino-question na tuloy yung Panginoon. Lalo na nakilala ko rin yung ginagampanan kong role.
Pero ang sagot dun, talagang, I don't know kung naniniwala kayo, but it's really salvation. It's the hope that only God can give. Hindi man sa lifetime na ito, pwedeng sa kabila, pero sino ba ako para i-question yun? At ramdam na ramdam ko yun nung huling eksena namin na naligtas kami. Kaya hindi man natin siya masasagot, but we'll find it in our heart through faith. Because definitely, we follow God through, not by sight, but by faith. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for that question, Anna. And it really have ignited our, faith conversation when it comes to faith. So thank you for that perspective, Miss Aya. Now we're actually looking forward to the question of our representative from Abante tonight. We have Roldan Castro. Good afternoon. Kay Direk, paano nagsimula ang konsepto nito since ang mga pelikulang ginagawa mo, Marawi, tapos kay Mayor, tapos na eto, paano nagsimula yung konsepto nito? Tungkol naman sa pare ang gagawin mo. Your question about why I always do true-to-life films is because I was once a journalist and still a journalist up to now. I was once a reporter of ABS-CBN, was kidnapped by the Abu Sayyaf in the mountains of Hulu during the time of Charles Walton, an American linguist. Ni-release, kasabay ng release ni Charles Walton, ni-release din ako. And having been assigned in the different coverages during my stint as an ABS-CBN reporter, as news manager, as Mindanao News Bureau Chief, I see the beauty of life, the challenges that lahat ng mga victims ng mga kidnappings, military and Abu Sayyaf encounters, paano sila nabuhay, nagpatuloy sa pamamagitan ng tulong ng kahit na sinong gustong tumulong para lang mabuhay. I'm a witness of all these things, atrocities in Mindanao, being a Mindanaoan. That's the reason why all my stories that came out are based on these situations. Nakikita ko kasi doon yung pagiging isang nabigyan ng misyon ng Panginoon. In this life, we all have our missions. And I just don't know why, kahit napakamahal ng pelikulang ito, talagang may nagtutulak sa akin, tapusin mo to, gawin mo to. Kunin mo itong mga cast na ito, they can help you. And Direk Romel and my staff at Great Sergeant Father, Ama, everybody. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng hugot, but there's somebody really pushing me, tapusin mo ito, tapusin mo ito. So, it's a mission for me. And I'm happy to be part of soon maging saint na si Father Ruel. In Mindanao, we're all celebrating. On March 1, we'll have our premiere there. Everyone in Basilan and Zamboanga Peninsula will be invited. The military, the hostages, all those who became part of my advocacy for peace, dadalo po silang lahat. And I hope that this film could really inspire the Filipino people sa lahat ng mga nawala ng pag-asa, since we are celebrating the Jubilee year for the Catholics with the theme Pilgrims of Hope, Missionaries of Faith. Ito yung isang pelikula na sa gitna ng nararanasan natin ngayon, pinagdadaanan, hindi natin alam, politika, ekonomiya, lahat-lahat na kung saan tayo kakapit. Ito yung pelikula na mag-i-inspire sa ating lahat. Okay, thank you, Direk. Kay Ken, happy ako, Ken, na nakita ka namin dito. Kasi, siyempre bilang award-winning child actor, dumaan ka na sa Awkward Age. Parang ganda dumalang ang project. So, anong naitulong sa'yo ng movie na ito at paano ka naapektuhan ng Awkward Age? Ayun nga po, kilala naman po ako dati sa Liway po. 2018 po, before po mag-pandemic.
So yung Niway po is a great opportunity po sa akin para makapasok po ako sa industry ng showbiz. And yung dumating po yung pandemic, napakahirap po talaga ng buhay ko po. Even though yung father ko po is nawalan rin po ng trabaho, di po namin alam kung saan po kami kukuha ng mga source. Kaya po yung dumating na po itong opportunity na po ito na ito na po yung sign po na baka bumalik na po ako sa industry. Kaya po marami po akong gustong pasalamatan, lalo na po kay Kuya Jai, kay Direk Romel, kay Direk Cesar, at sa lahat po na nag-contact po sa akin kasi po this film po is malaking tulong po sa akin to kasi natulungan po kasi ako nito, even financial po, kaya tsaka po natulungan rin po ako ng movie na po nito kasi po nakagawa po ako ng character po na mababago po sa buhay ko, si Relius po. Yung ginagawa ko pong film na po ito is challenging po sa akin kasi para po sa akin, mahirap po talaga pang gampanan yung role ko po kasi isang bata po na palapit sa pare at nagkaroon po sila ng good relationship even po sa Panginoon. Kaya napaka-grateful po ako na natanggap ko po itong film na to. Okay, follow up lang dun sa nung awkward age mo, nung madalang ng project, anong mga ginagawa mo? Ayun po, alam naman po natin na yung awkward age ko po, dumating na po sa teenager age. Syempre po, mahirap po makakuha ng mga projects po. Kaya po, kapag may mga audition po, yun po, pinopursige ko po yun para kahit pa paano po sa gantong age ko po, may mga projects pa po akong nagagawa po. Pero tinuloy yung pag-aaral mo? Yes po, grade 11 na po ako ngayon. Tapos stable naman po yung mga grades po, with honors po. Thank you. Maraming salamat, Mr. Rodan Castro. And thank you as well for your bravery in sharing those things, Ken. Next, we have our representative, our friend from Manila Standard. We have Nikki Buang. Over here. First of all, congratulations to the entire cast. My question is for Direk. Magandang hapon po. It's nice to know that you advocate for peace, and you mentioned earlier na you also had your own, experience. I wanted to know, since you're into real life stories, how did you ensure that the film will be authentic to the real life events that the film is portraying? Thank you for that question. Great Star Media Production is into making stories, factual stories, and in doing so, we see to it that we have a lot of researchers. The story of Father Well kidnapping was documented, and we saw to it that our researchers can go back to Basilan and talk to the hostages, the survivors, the families, the Armed Forces of the Philippines officers who joined the rescue operations, specifically Lieutenant Dilag, who received the Medal of Valor award during the time, and Colonel Bacala, Lieutenant Bacala. And we also request the Clarician representative to be with us during the shoot, so that piece by piece, they can tell us ito ba talaga nangyari, anong mga nangyari. And because also of the testimonies
of those who are involved in Basilan during the crisis management committee meetings, yung mga local officials doon, napagtagpi-tagpi lahat ang mga data at mga totoong nangyari. Of course, ang family ni Father Ruel Gallardo has also their facts, and through the reports of the media before, different media, and yung pinagtagpi-tagpi na mga kwento and investigations conducted by the Catholic Church, nabuo itong film na ito. Thank you po. Additional question na lang. I'm not sure if you had a hand in selecting the lead character. So, I just wanted to know, ano po yung mga characteristics ni McCoy that led him to playing the lead role? Sabihin ko ba na hindi ikaw first choice? Actually, totoo, hindi si McCoy ang first choice. He's the third choice actually. But when we decided, kasi kailangan namin mag-start, McCoy is in part of that list, and we reviewed his TV shows and lahat ng mga reviews sa kanya. So we finally decided si McCoy na, because si McCoy is one artist na talagang gagawin para sa pelikula. I was so touched and could not believe na inihian niya ang kanyang sarili. There was one scene na ihian siya ng kanyang mga kidnappers, and for him to feel na talagang kawawa siya, at siguro iniwasan yung ihi ng iba. Yung ihi niya na ang ginamit niya. Hindi siya maarte. Imagine, may flu noon, may phlegm si Mon Confiado, at nung binugahan siya, talaga ang laki-laki ng lumabas kay McCoy. But for him, mas maganda yon, no? Nakita ko sa kanya before kami nag-shoot, talagang pinag-aralan at walang reklamo kahit nabugbog na siya masyado, because there's this torture scene. Father Ruel Gallardo was tortured after he refused to renounce his Catholic faith, was killed. So nakita mo dun yung hirap na dinanan ng aktor at gaano kabangis yung mga artistang gagamitin like Mon Confiado, JC De Vera, na talagang kawawang-kawawa si Father Gallardo. Hindi maiwasan na may mga umiiyak during the shoot. Kagaya ng mga pare na nag-witness dun sa shoot, dahil narinig ko parang they felt some guilt na wala sila sa tabi ni Father Gallardo nung nangyari na yun. Ang daming emosyon na nabuhos during the shoot. So, McCoy, I believe, is the right actor to portray the character of Father Ruel Gallardo. And to me, he's one of the greatest actor now in Philippine cinema. Baka pwede maangin ng reaction from McCoy. McCoy's reaction regarding that? Sa first choice po. Yun nga po, totoo po yun, nag-meet lang po kami ni Direk sa isang event, and sabi nga niya sa akin, isang malaking artista na asing ganito lang, ito yung artista na yun na ang talagang mag-oo na dapat. So sige po, ako mag-lead po niyan. Noong una hindi ko po siniseryoso kasi baka po kasi nasabi lang o kaya alam ko hindi matutuloy kasi ang tagal na. So nung tumawag nga po sa akin na ako na yung gaganap, sige po, gawin natin. Nung nalaman ko pong pare ang gagampanan ko, kailangan ko talagang aralin, hindi from scratch. Kasi nasa point ako ngayon na may ginagampanan ako ibang character. And 360 ang gagawin ko. Kaya sabi ko, Direk, sige, gawin natin kung ano lahat ng pwede ko makakaya. Kaya ultimo lahat na
pagpupunta na ako ng script reading, magpapahari ako ng damit, magsasalamin ako. Kasi hindi madali na may ginagampanan ako isa, tapos ang gagampanan ko isa, ngayon itong bilang pare, kabaliktaran, 360. And then yung commitment talaga, siguro, syempre, gusto kong, aminin natin, trabaho. Kailangan natin trabaho. Gusto kong magkaroon ng trabaho. Hindi ko na naisip na maging malaking artista ako. Kaya, binigay sa akin itong project na to, yung tiwala na bibigay sa akin. Ayoko yun ibalik ng kalahati lang, ng konti lang. Hanggat maaari may balik ko siya na mas malaki pa. Kaya sa mga ganung bagay, ano ba naman yung sa EA or sa Plema? Para sa akin, totoo nangyari to sa isang tao. Bakit ba ako mag-iinarte? Isang aktor lang ako. Nagampanan to ng isang totoong tao. Doon ako nanggagaling. At nagawa ko yun sa buong tema ng pelikula, which is faith. Kasama ko din talaga na, kaya ko to, Father Ruel, tulungan mo lang din ako. Ayun, hanggang natapos na po namin yung pelikula at di ko rin expect na ganun pala kagrabe ang pinagawa sa akin ni Derek. And I'm very thankful na nalagpas ako yung limitasyon ko na yun. And hindi ko to magagawa din, hindi dahil kay Derek, kundi rin sa mga kasama ko dito ngayon. Si Kuya Mon, Kuya JC, kahit di ko na-extend na dyan, pero si Jerome nandyan. Lahat sila, binibigyan nila yung best nila. What if pa ako na magbibida ulit, panibagong, ngayon lang ulit ako magbibida, kaya alam ba na ibigay ko yung pinaka-150% ko. Yun lang, at dagdag na rin po talaga na, lagi sasabi sa akin ni Direk na, ito rin ang pwedeng daan para magkaroon ng awareness ng tao about kay Father Ruel patungo sa beatification niya. Ang sarap sa feeling nun na ako'y magiging mukha, pressured, pero mas nangingibabaw sa akin yung faith. Until now, papalabas yung pelikula, sabi ko, sana maganda, sana magkaroon ng kaalaman yung mga tao. May isang Father Ruel Gallardo na Pilipino na nagbuhis ng buhay, hindi lang para sa sarili niya, kundi sa lahat ng tao. Ultimo, sa buong bansa at sa buong Katoliko na sa mundo. Thank you very much. Thank you as well, Mr. Nicky Wong from Manila Standard. And next to ask questions to our stars of Inday movie, we have from Philippine star, Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For Mon Confiano, hi Mon. Someone told me that, mention mo daw na In Thy Name is even better than Green Bones. That this movie is better than Green Bones. Na-mention ko na mas maganda ang In Thy Name than Green Bones? Yeah. Wala po. Although totoong maganda ang In Thy Name, pero wala naman akong binabanggit na mas maganda. Kasi hindi pa siya napapalabas. Kaya hindi pa natin mahuhusgahan ang In Thy Name. Although... May bumulong lang kasi sa akin na nasabi mo yun. But anyway. Hindi. Although ang In Thy Name ay pinaniniwalaan kong maganda, definitely ang Green Bones, although hindi ko rin napanood yun, at hanga din ako sa pagkakagawa nila ang direktor, ay kaibigan ko din si Direk Zig. Magkaiba sila ng tema, magkaiba ng ipinapahiwatig. Ito kasi In Thy Name tungkol sa faith. Hindi lang ng mga Katoliko, kung hindi ng mga kapatid din nating Muslim. Yung character namin ni JC dito, ay, kumbaga ang pelikula ay hindi lang naman one-sided na nakapabor lang sa mga Katoliko. Pinapaliwanag din dito sa pelikula kung bakit nagkaroon ng mga teroristang kapatid na Muslim. So, magkaiba ang Green Bones at In Thy Name.
Sige, siguro maliling na rin yun. Mali yung reliable yun. Hindi ko gagawin yun sa kapwa gumagawa ng pelikula. Baka na ano lang, misquote lang. Anyway, for the whole cast na lang, generic question kasi sabi mo, tanong daw to everybody. Kung buhay pa si